Ngayon daw, tinanggal. Binebenta Naniniwala niya ho ba para kayo? magkaroon ng kubol uli. Tinanggal na daw po si Angel Alin, tol? Bautista. Tinanggal na daw po si Bautista. Kalokohan Kayo yun. po ba Mayroong information akong natanggap, tol, at credible naman yon. Hindi na siya nag-oopisina, oo. Nandun siya, nag-oopisina sa director's quarters, yung tirahan ni Katapang. Ako, nasa tirahan mo, Katapang. Anong meron? Grabe. Hindi na siya nag-oopisina, nandun siya sa tirahan ni Katapang. Sana sumagot si Katapang dito. Ba, hindi maganda yun. Ba't doon ka nag-oopisina sa tirahan ni Katapang? Ba, delicates yun. At ginawa nga siya na intelligence. Kaso na-expose natin, nung nagkaraan, baka na naman hindi na siya pinapa-issuean ng papel. Pero ano na lang, kung intelligence siya, hindi na kailangan isulat, hindi na kailangan bigyan ng papel ng order. Pero GE, thank you po sa 50 stars. Maraming salamat, GE. Thank you sa stars. sa nagseserve siya para kay Katapang. At syempre kay Rimulya, kay Boying. So sa madaling salita, General Bantag, nasa loob pa si Angelina. At kung nasa loob pa siya, bakit hindi siya matanggal-tanggal ni Katapang sa dinami-dami ng kapalpakang bulilyaso, napapahiya na sila sa media, sa taong bayan? Very good question. Sino ba itong nagtatanong na ito? Ang daming kapalpakan ni ba't hindi matanggal-tanggal tong si Angelina? Very good question. Ba't andyan pa siya? Ano kayang meron siya? Cora, maraming salamat po, 100 stars. Thank you na nakikita ni Katapang. Alam mo itong si Katapang kasi, wala namang alam ito sa pagmamanage ng kulungan. Nakita naman natin. Kaya niya kinuha itong si Angge, kasi magaling si Angge, nagpapakitang gilas, di ba? Kung sa hearing nga sa Congress, sa Senate nga, nagpapakitang gilas pa rin. Ganun siya magpakitang gilas kay Katapang. Ito naman si Katapang, nakita naman natin ugali niya, hindi natin alam kung nauuto ba siya o talagang kakutsa ba. Salome Baksal, sabi niya, sino kaya yung pogi na nagtatanong, Coach Oli? Hindi ko alam. Si Banat Bay. Parang may pagkakaparehas tong si Katapang tsaka si Marcos. Eto si Katapang, walang alam sa Bucor. Hindi natin maintindihan sa dinami-dami ng personnel na may experience sa Bucor, bakit si Katapang ang nilagay ni Boying. Boying, medyo questionable po yun. Parang si Marcos, anong alam ni Marcos diyan sa sakaan, diyan sa agrikultura? Baka nga hindi tumatapak ng putik yan. Baka nga hindi pa nakakakita ng putik yan si Marcos. Bakit yan ang ginawang DE Secretary? Ito namang ginawa mong acting Bucor, Director General na si Katapang. Ano experience yan sa Bucor? Tapos, ang kukuhanin niya si Angelina. Dahil magaling, di umano may kalakaran. Paiikutin niya ni Angelina. Galing sa loob Matagal na sa loob yan si Angelina. May experience yan. Bibigyan mo ng leader na ganyan. Naku, hahawakan yan sa palad. Anong nangyayari ngayon? Di ba? Wala, pinaiikot sila ni Angelina. Dahil nga pera-pera ang usapan dyan. Sabi ko nga nung ako noon, yung 100 million nga, di ba? Di paano sa kanila ngayon? Yung pong naniniwala kayo doon sa nabuking lang yung tumakas na, di ba, unang dahilan nila doon kesyo daw namatay na nandoon sa parang nahukay. Tapos ngayon biglang nabuking na tumakas pala. Naniniwala ba kayo na talagang tumakas yun o pinatakas yun? Medyo medyo yung huli mo na naman, medyo garbled din. Apo. Pero kung ang tanong dyan, ano ang opinion ko sa pagtakas na yon? Apo, yon. Nakapagtataka rin talaga yon. Pero kung ako ang hihingan ng opinion, nakita naman ninyo, narinig nyo sa Senate hearing, sinabi nung pumalit na Commander of the Guard, na tinanggal ni Angie Bautista, yung mga patrol doon, unit. So naging maluwag. Alam din ni Kataruha yun, nasabi niya yun
Kaya possibly talagang legitimate na nakatakas yun. Yun ang problema daw. Pinagtatanggal yung mga security. Kaya yung mga gwardya, siguro yung mga matitikas na gwardya tinanggal. Kaya nakakalusot. No? Bakit pinagtatanggal? Kasi mahihigpit yung mga gwardya na yon. At yung mga gwardya, hindi nila mapalusot yung mga gusto nilang mapalusot. Yung gusto nilang mangyari ay hindi nila magawa. Kaya ngayon, yung mga magagaling na gwardya, pinagtatatanggal. Yan po ang gustong palabasin ni DJ Bantag na kaya posibleng nakatakas. Ganyan po ang nangyari, di ba? Yung nangyayari po yan sa mga kahit lang sa sa mga sekretary. Pagka hindi yes sir, yes ma'am, tulad si Bantag, alam nila hindi yan magsasang-ayon sa mga gusto nilang mangyari. Yung mga babalik ang kubol, babalik ang droga, babalik yung mga kung ano-ano, tinatanggal. Ganun po ang datingan dyan. Kasi kung mayroong pinatrabaho kay Kataruha, sana may nalaman tayo sa pulisya. Wala naman. So talagang legitimate dahil nga sa ginawa ni Angie Bautista na tinanggal yung mga nagpapatrol para lumuwag ang pagpasok nila ng mga kontrabando. Kasi hindi niya kontrolado yung mga patrol na yon. Maraming nakakakita sa pinapasok niya. Nakita naman natin yung hopya, siya mo palang laman. Paano nila ipapasok yung mga mahabang armas kung mayroong nagpapatrol? Maraming eyewitness. Yun ang opinion ko lang na dahilan. Kasi nakita ninyo yung sabi nung una. Nakita na, putol ang ulo, na-chap-chap na si Kataruha. Tapos sinabi na naman nila, septic tank. Ngayon, napatunayan na wala naman palang mass grave sa septic tank. Medyo sila hindi yung script nila, hindi masyadong pinagplanuhan na excuse. Palusot ang hinahanap nila doon Kaya nagka-buhol-buhol yung palusot nila. Nagkabuhol-buhol yung script nila. Yan nga hindi natin maintindihan na fake news si Boying. Pero walang sinisi si Boying. Isipin mo. Sino lang nag-fake news kay Boying na posible? Si Katapang, si Angelina, yung mga gwardya, yung mga opisyal sa Bucor. Akalain mo, DOJ secretary ka na fake news ka ng mga yan? Kung sino man sa kanila nag-fake news, ganun po katindi ang secretary na yan. At wala siyang pinagalitan, wala siyang inano dyan. Nanahimik lang sila na fake news. Basta ganun, fake news, tapos na. Manahimik na kayo. Parang ganun Parang, pag kayo palpak, ang tahimik nyo. Pagkakapalpakan ng tao, ang dadadaldal nyo dyan. Presscon kayo ng presscon. Bakit hindi nila inilathala kung sino nag-fake news? O talaga bang na-fake news kayo? Pero gusto nyong palusutan. Pero nung alam nyo hindi kayo makakalusot, dineclare nyong fake news. Itong si Boying pa naging sinungaling kasi fake news. Diba? Boying sinungaling kasi fake news na nga. At believe naman tayo at nagpasensya siya na fake news daw siya. Pero Secretary of Justice, fake news ng Bureau of Correction Director General at palusot naman niya, kaupira lang putang inang rason. Di ba? Yung rason mo, Katapang. Rason ng bata. Magkaprat yung dalawang yan Paano? Rason ng bata, magkaprat kayong dalawa. Sasabing, ang tagal-tagal lang lumabas sa ospital, sasabihin niya, concern ko lang sa health ni Boying. Kaya hindi ko sinabing Tapos hindi naman nila sinong nag-fake news? Sino ang nag-fake news sa inyo? Si Angie Bautista? Si Katapang? Wala Sino nag-fake news? Dapat tinanong si Boying. Kayo aso. Hindi, yung hearing, mas gusto ko na mga naririnig ko sa sa Congress. Kasi mas marami silang matitibay magtanong. Senator Tolentino, saludo rin ako. Sir Bantag, Tol? Sir Bantag, yung sinasabi niyo po pala yung kay Bautista na na-booking siya, na siya ay nagpatanggal. Dapat ba idiniin pa yung
tanong na yon at pinagpatuloy pa yung tanong, Dapat, Tol. bakit tinanggal yung mga guards? Minsan kasi in aid of legislation lang kasi. Hindi ko naman, hindi maliwanag para sa akin kung ano talaga ba ang trabaho ng Senate at Congress dito sa sinasabing hearing in aid of legislation. Kung in aid of legislation lang ba, wala ba silang ngipin to recommend the removal or relief of mga kaganon sana di ba? Hindi Wala katulad po, nitong si Congressman Abante na sinabi niya I like this woman, sabi, this madam to be out of Bucor. Parang ganun sana eh. Yun ang mga titibay. Congressman Busita nga, sabi ko, kung ako, Prehensya, yun ang mga magagandang Okay naman si Senator Tolentino eh. Kaso nga lang, minsan, biglang nakakat siya. Nakakat siya dahil putang ina, biglang sisingitan ng isang senador. Sino senador yon? Alam nyo, pasok ng pasok. Kinakat si Tolentino. Sino yun? Dalawang senador yun. Ako, nakakahiya. Kat ng kat eh. Epal. Diba? Hindi ba niyo napapansin? Pansin Parang ko yun. kumbaga, hindi, okay na yan. Kasi panahon ko, parehas yan eh. Pero itong kay May shabu. Parang ganun eh. ito DG Bantag kay Angie, itong nung panahon mo, tinanggal mo tong taong to. Oo, Tol, tinanggal ko yan. Gago talaga yan. Yung sinabi niya, Angelina, ay, G-O ka. Ay, hindi, mali, wrong spelling ka, Coach Oli. Ha? may contradiction kasi kami ng prinsipyo ng pinag-uusapan, kagaguhan. Tinanggal ko yan, tirahan niya lahat, pati mga mag-asawang BJMP, yung mister niya PNP, pumupunta doon para singilin siya, nagtatago kahit nandun siya. Pumunta sa akin sa DQ yung dalawa, Martinez yata yung apelyido eh, kung tama yung memory ko. Napagalitan ko ng gusto yun. Putang ina, sabi ko, kilala kita. Huwag ka nang magpalusot sa akin. Pumupunta yung dalawang mag-asawa, tinataguan mo. Yun ang mga isa niyang sama ng loob sa akin. Dahil nung pinauwi ko na yung dalawa, pinalis ko na yung mag-asawa eh. Yung babae, BJMP. Yung mister niya, PNP. Tapos akala ko umalis yung dalawa. Hindi, nandun pala sa porch. Nakikinig, sinasabon ko ito si Angie Bautista. Yun ang isang malaking inaano niyang kasalanan ko. Kasi sabi, putang ina. Kilala kita eh. Mga ganun, huwag ka nang magpalusot sa akin. Mga ganun. Gago talaga yun. So inalis Kayo, maliwanag na. Kilala nyo na si Angie. Si Angie, hindi ako nagpakilala. Si DG Bantag. mo tapos binalik nila, ganun Inalis ko. Magaling kasi yan si Angie Bautista. Kasi si Katapang yata kababayan niya eh. Kasi magaling yan, intil-intilan yan eh. Halimbawa, katulad ko, namatay na si late Torres, Virginia Torres ng LTO. Yung chief ng LTO noon, kakilala namin yon. Ngayon dahil kapangpangan yung si late Virginia Torres, kapangpangan din itong si Angelina Bautista, imbis na kami yung kaibigan nitong na pinakilala pa namin si Angie, siya na, pinasok na niya. Ganun ang ugali niyan. So, Negosyante talaga, no? Ops, maraming salamat po. May nagbigay ulit na stars. Nanay Emilita Hader, 100 stars. And Liza Supat sa 50 stars. Maraming salamat. Marami po sumusuporta dyan sa Facebook. Again, Nanay Emilita Hader at Liza Supat. Thank you po sa 50 sa stars. Kaya kang pasukan. parang sinasabi nyo, pagdating sa magaling mamera itong si Bautista. Pumasok eh, ganun ang ugali niya. Mahilig mag-name drop. scammer. Hindi ko Grabe naman to si Dada. Boss Dada, scammer. Scammer ka daw, Angelina, oy. Hindi ko alam kung paano yung term pero gagamit siya ng mga incident na para lang pasukan ka. Oo. At siyempre, pasundan ko gagaan ang loob mo. Masundan ko lang yung sinabi nyo, General, no? Yung mahina to si Katapang, wala siyang alam sa Bucor, wala siyang pamamalakad. Si Angelina, magaling. So, sa madaling salita, posibleng napapaikot sila dito at ang nagpapatakbo na dyan sa Bucor, talagang hands-on dyan, nasa ibaba,
si Angelina. At kung ano man may bulilyaso dyan, lumalapag kay Angelina. Oo, tol, kasi marunong nga yan, galing ng BJMP yan, magaling sa kalukuhan naman din yan. Alam niya yung yung weaknesses ng mga PDL, alam niya yung mga pangangailangan ng mga PDL, doon siya pumapasok. Nagbabait-baitan, tapos doon niya titirahin. Nakita niyo nung una itong si Katapang, sabi niya, i-text daw nila siya, i-text nila ako kapag may problema, parang ganun, di ba? Ibig sabihin, pinagbibigyan ng cellphone. Hindi naman tama yun sa sa trabaho sa jail. Hindi pwedeng magbigay ka ng cellphone. Naglagay pa ng wifi. Hindi naman ganun. Putang ina. Sa tagal ko sa nag-retire na nga ako. Putang ina, sabi ko. Ngayon, Ang lutong. Oy! Ay, naku, buhay pa kayo. Ha? Instead na ipagbawal ang cellphone, naglagay pa ng wifi. Ang lupit mo, Katapang. Ano bang plano mong gawin dyan? SM. Basta talaga pagkakakitaan, ha? Galing. lang nangyari yan. Record holder sila. Lalagyan mo ng wifi, bibigyan mo ng cellphone, bibigyan mo ng tablet. Puro lang sila nung bulilyaso na, saka sila nagpapalusot. Nakita nyo, bulilyaso, palusot, bulilyaso, palusot. Ganon sila eh. Turo dito, bantag yun. Minana namin yan. Mga ganon. Ayan, sige, follow up tayo. Tulad yan, ha? Ata. Saglit, Dada. Boss Dada TV, maputol kita. Puro sila sisi. Sisi ng sisi kay Bantag. Yung kapalpakan nila may nagbarilan. Isisisi nyo pa rin kay Bantag? Yung kapalpakan nyo nagbibigay kayo ng wifi, ng cellphone, sisisi nyo kay Bantag. Yung nagbalik kayo ng kubol, sisi nyo pa rin kay Bantag. Sa madaling salita, ito. Ang dami nyong kapalpakan, ang ipinapaliwanag nyo lagi, yung pwede nyong isisi, ang dami nyong nakapalpakan dyan eh. Yan ang ipaliwanag nyo. You focus on the issue now. Now. Ba't hindi nyo ginawa? Yan ang problema sa mahilig manisi. Hindi nila nakikita yung dami ng pagkakamali nila. Mga palpak tong mga ito talaga. Again, yung part 1, nasa live ni Banat Bay, nasa video ni Banat Bay sa YouTube niya. Yung part 2 po nasa akin. Part 3 kay Boss Dada TV. Sana po masuportahan po ninyo ang Banateros Brothers. At doon sa mga sumusuporta, maraming salamat po. DJ Bantag, doon sa issue naman ng droga dyan sa loob. Kasi, di ba, nakita naman natin yung pinresent ni Senator Tolentino nung nakalagay sa hopya, sabi ni, dininay yun ni Katapang at sinabi niya na yung mga maliliit na droga makakapasok gawa ng kalapate. Meron daw silang bagong modus na kalapate. Ngayon, sabi niya, yung mga ganyang kalalaki na droga, hindi makakapasok yan. Naniniwala ka ba na hindi makakapasok, DJ Bantag, yung ganong kalaking droga, isang hopya, yung buhay na baka nga nakakapasok? Oo. So, alam mo kasi ang ginawa kasi nila, di ba, tinanggal nila yung patrol. Wala nang eyewitnesses sa kalukuhan. Tapos, sino ba yung gwardiya nila? Di kakotsaban na rin nila. Dumidire-diretso yung baka dun sa sa gate kung saan nila pinapadala, di ba? Kahit paharap-harapan yan, nakita nyo yung beer? Dati, grabe talaga, grabe. Dati nung hinuli daw nila yung Red Doors, o di sige sabi nila si Bantag yan, yung team ni Bantag, tapos nagpasok sila ng beer, okay lang eh. Kasi wala daw alcohol content. Ang gagaling nila. Alam mo, ito ang mali kasi sa Bucor. Ang nagiging head dyan, na-appoint yan kasi retired. So, itong trabahong ito ay bonus na lang. Kasi nakita nyo, dati siyang AFP chief. Nag-retire na yan, nakuha niya kung anong retirement, pay niya. Nag-pension na yan. Tapos ilalagay uli siya doon, hindi pangising-ngisi ang walang yan. Kasi pera na lang, bonus na lang ito eh. Magkabulilyaso ako dito, kahit anong gawin kong kagaguhan dito, okay lang. Kasi wala, retired naman na ako eh, bonus na to eh. Nakukuha nyo, tol? Dapat talaga, hindi. Oo, hindi dapat linalagay dito yung mga retired. Dapat yung mga bata pa o kaya galing sa Bucor kung mayroon sanang maaasahan. Yan po yung sinasabi ko kanina na bakit naglalagay ng ganyang
ang bigat po ng posisyon ng Director General. Isipin mo, ang hinahawakan mo diyan ay libo-libong mga PDL. Napakadelikado nung lugar na 'yan. At ang dinadala mo diyan ay yung mga delikadong tao, mga walang disiplina. Bakit ka maglalagay ng walang experience? Dapat tagaloob din. Dapat matagal na nagsisilbi sa view. Alam ang kaliwat kanan. Yung kahit bagong hindi mo kayang palusutan. At matanong ko lang, anong experience ni Katapang dyan? Retired na nga eh. Tama si Bantag. Hindi ka dapat naglalagay dyan ng retiro na. Eh di nakuha na yung retirement pay. Eh di tatawa-tawa na. Tama. Bonus. Wala rin naman. Wala na. Walang maasahan. Kung mayroon man, talagang sasalain mo kung mayroon. Pero yung pagpasok po ba ng Kasi ako naman nung yung pagpasok po ba ng droga Ano, dati yung pagpasok po ng droga dati sa inyo, napigilan niyo po 'yon? napigilan tol, kung mayroon man nahuhuli at maliliit na lang. Normal na lang yun eh. May mamatitigas ang ulo. Meron talaga, di ba? Katulad nung kay Duterte, sabihin na natin, sa lahat ng naging presidente, si PRRD talaga ang naglinis ng droga. Pero hindi natin masasabing perpekto. Meron pa rin naiiwan. Ang importante, ikaw ang may pinakamagandang ginawa. Sa Bucor, ganun din si PRRD. Siya may pinakamagandang ginawa sa Pilipinas pag ang droga ang pag-uusapan. Minsan basta mayroon din pero maliliit, hindi katulad nun. Nung katulad nung hopya-hopya nila. Yun lang nga ang nakita doon eh. Malay natin yung sinasabi yung pagpasok ng live na baka. Alam naman natin yung mga sindikato, kahit pakatao pwede nilang ilagay sa loob ng tiyan yung mga diamonds or drugs din, di ba? Yun baka pa kaya nakakatayin din mamaya. Eh di inoperahan din, baka linagyan din, baka lang. Opinion ko lang din. Pwede yun. Kasi yung tungkol doon sa Oo, sinasabi nila yung sa hopya, etc. Ay anong tingin nyo dito? Yung droga ay nakakapasok or nagluluto na sa loob? Anong posibilidad doon? Kasi nabanggit to ni Sa tingin, Kong sa tingin ko tol, Again, very good question ha. De, joke lang po, nagbuhat ng sariling bangko. Ha? Hindi, kasi yun ang binanggit ni Tutulpo. Ano bang issue ngayon? May nakakapasok? O nung panahon parang nung dating nakakulong na Bucor dyan, ay DOJ may nagluluto na sa loob. tingin ko tol, talagang garapalan lang na pinapasok nila, inaalaw nila Angie at ni Katapang yan. Kasi nga sabi ko, yung nagkawalaan ng mga drug lords, sino ba yun? Sina Aguho. Drug lords mga yun eh. Ano bang mga kalaban ko? Di ba? Mga drug lords, ang daming nasagasaan dyan, drug lords. Pero kung tatanungin mo lang naman yung mga ordinaryo dyan, ng mga PDL, kakampi ko yan eh. Pero dahil ang namumuno dyan, ang naghari-harian ay sila, kahit pa si Jose Rizal, aaminin nila. Pera Kaya nga yung point, doon sa mga hindi nakasubaybay sa issue ni Bantag at doon sa mga nagtataka, bakit matindi ang suporta kay Bantag, gayong meron siyang kaso, di umano, kasi po, normal na pag-iinitan siya dyan sa loob. Itinikloop niya ang mga drug lords dyan. Yan po yung pinapaliwanag ni Bantag. Nakakampi niya yung mga maliliit na PDL. Pero syempre, sino naghahari-harian dyan? Yung mga drug lords. Sila may pera eh. Ha? Pag ikaw may pera, katulad nangyari ngayon, pati mga opisyal dyan, kontrolado nila. May pera eh. Talagang ididiin si Bantag. Kasi hindi nila makukuha yung mga privileges na dati nilang natatanggap bago pa si Bantag. So kailangan palayasin, kasuhan si Bantag para magawa nila ulit. Ituturo ka na ikaw ang pumatay, lahat aaminin nila yan. In due time, lalabas ang katotohanan. At salamat sa inyong lahat nga, sabi ko, at hindi kayo nagsasawa, Banateros, brothers, at yung iba pa na mga vloggers na nagsusupport sa akin. At sana nga, sabi ko, grabe itong gobyerno ngayon. Grabe. Grabe, garapalan na garapalan. Sir, yung solusyon daw ni Katapang
na additional budget para daw matigil na itong pagpasok ng droga sa bilibid. Ano masasabi niyo po doon? Hindi naman yung additional na budget ang solusyon sa sa pagpigil sa pagpasok ng droga. Ang additional fund na yan ay pagpapatayo lang ng kulungan, ng additional kulungan. Pero yung sabihin para ma-prevent yung pagpasok ng droga, kagaguhan. Hanggat nandyan si Katapang, hanggat andyan si Anje, putang ina. Kahit pa ilang daang libong bilyon ng pundo dyan, pasok pa rin ng droga. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Wala yan sa dagdag budget. Nasa mga opisyal yan. Kahit paliguan mo ng bilyon ng Pilipinas, kung kurakot ang opisyal, bukas, marami pa rin tayong utang. Kahit pagsamain mo ang yaman ng US, ng Japan, ng Europe, ibagsak mo sa Pilipinas. Kung kurap ang mga opisyal, wala ding maiiwan sa Pilipinas. Dediretso yan sa bulsa nila. Titino ang Pilipinas, hindi rin. Masusolusyonan yung problema, hindi rin. Hanggat kurap ang opisyal, walang mangyayari. Basta nandyan sila. Kasama na si Buying dyan. Sir, ano naman po masasabi niyo doon sa Kalapati? Ano, tol? Ano masasabi niyo doon sa Ay, Kalapati? Kalapati. Tol, lumang tugtugin na yan. BJMP pa lang kami, talagang bawal ang Kalapati sa jail. Totoo yun, pero putang ina. Ano na yan eh. Kung baga, wala na yan. Panis na. Ikaw naman Katapang, pati yung palusot mo, panis na. Yung palusot mo, pang matanda. Hindi, sa bagay, Bantag, matanda na ito si Katapang. Kaya yung mga palusot niya parang panahon pa ni Mahoma eh. Kalapati, baka mamaya sasabihin niya, dapat magdagdag tayo ng Betamax dito nang merong mapanaura ng mga preso nang hindi sila tumatakas. Ganyan po ang mga excuses ni Katapang. Wala sa hulog. Ano na yan, tugtugin kasi nung kami yan, nung dinimolish namin yung mga kubol na yan, kasama yung mga Kalapati pinagbabaril namin. Pasensya na kung may mga labar. Alam mo, nung pinapakinggan ko ito, hindi lang ako makatawa eh. Ngayon tumatawa ako. Oh, grabe. Yung iba talaga to si I mean, totoong tao, hindi siya nagpapakapeke, hindi siya yung nagpapakasanto. Totoo lang. Oh, di ba? Pinagbabaril ko yung mga Kalapati. Hindi, kung magbadala naman ng droga, dapat yung talagang nagdadala ng droga, binabaril talaga yan, ha? Dito ng Kalapati, pero nagagamit kasi yung Kalapati, ay papauwi yan sa dalaw nila, nakalusot, umuwi. Ngayon dahil namamahay yan, pag pinalipad, babalik sa kulungan yan. So, pakunti-kunting droga yon, palusot lang nila, pero hindi bulto-bulto. Kaya nung nagka-demolition kami noon, pinagbabaril namin, inubos namin ang Kalapati. Sige. Shotgun. Coach Oli. At tungkol dito sa sa mga dito sa droga, alam naman natin na kayo'y lalo-lalo na si former President PRRD galit sa droga, no? Punta na tayo doon, no? Oo Kayo naman. ba alam ko nilagay kayo diyan dahil sa ganung kadahilanan na nilagay kayo dati diyan. Ngayon ba anong masasabi nyo? Dapat ba ituloy ito laban dito? War on drugs? Oh, dapat talaga tuloy-tuloy yan. Kasi nga, yung 6 years na term noon ni PRRD ay kulang pa. Kasi andyan pa naman yung mga narco-politics, di ba? Nandyan pa yung mga putang inang mga drug lords sa kakulong. Ngayon, nasaan sila? Hindi naglalaro sila ngayon. Nawawala sila, biglang lilitaw, putang ina. Sundutin. Nauubo ko. Oo nga naman. Dati nagtatago mga drug lords. Ngayon naglalaro ulit. What do you expect?